Magandang araw mga ka-agri. Narito na naman tayo sa isang episode ng Gulayan sa Tahanan ng Brigada Eskwela 2021 upang madagdagan ang ating kaalaman sa pagtatanim ng gulay sa ating mga tahanan. Ako nga pala si Mr. Kennedy B. Sadora, ang GPP Coordinator ng Arboleda National High School. Hindi natin may kakaila na ang buong daigdig ay nakaharap ngayon sa pandemya. Dahil dito, marami sa ating mga kababayan ang nawalan ng hanap buhay at pagkakakitaan na siyang nagaan upang ang bawat pamilyang Pilipino ay nasa kani-kanilang tahanan. Gayunpaman, may iwasan ang problema sa kakulangan ng sapat na pagkain kapag tayo ay magkaroon ng kaalaman tungkol sa pag-agrikultura at atin itong isagawa sa ating kabahayan. Dahil dyan, kami ay narito upang magbahagi sa inyo ng kaalaman at kasanayan sa urban gardening, vermiculture at vermicomposting, bio-aero gardening, bio-intensive gardening, conduction, gayon din ang nutritive value ng mga gulay. Ngayon naman mga ka-agri, ating alamin ang wastong pamamaraan ng pagtatanim ng gulay sa isang video presentation. Muli po mga katuwang sa agrikultura, araw po ng Miyerkules. Eto naman po ang munting lupain ating pagyamanin sa ATI RTC1 tunghayan natin. Itong araw na ito ay atin naman pong ibabahagi ang wastong hakbang ng pagtatanim ng gulay. Magtanim ay hindi biro, ika nga. Kaya dapat nating malaman kung paano nga ba ang wastong hakbang sa pagsasagawa nito upang ang ating pagod ay mapawi ng lubos. May dalawang paraan ng pagtatanim ng gulay, ang dituwiran at tuwirang pagtatanim. Ang dituwirang pagtatanim ay ang mga butong ipinupunla o pinapatubo muna sa kamang punlaan, container o seedling tray bago ilipat tanim. Samantala, ang tuwirang pagtatanim, ang mga buto ay diretsyong pinatutubo sa kamang taniman katulad ng ampalaya, upo, sitaw, patani, singkamas, patola, kalabasa, okra, at munggo. Ngayon, tunghayan natin kung paano ang wastong pagtatanim ng gulay na dituwiran o tinatawag din nating paglilipat tanim. At sa tuwirang pagtatanim naman, paano nga ba ang wastong hakbang nito? Tunghayan na!
Tuwiran man o di tuwiran ang paraan ng pagtatanim, basta wastong hakbang ay ating sundin, tiyak ang ating munting lupain ay pagpapalain. Plant, Plant, Plant program sa ating pamayanan ay mas lalo nating palawigin. Hanggang sa susunod pong Miyerkules, munting lupain ating pagyamanin sa ATI RTC 1 tunghayan natin. Wastong pamamaraan ng paggawa ng organikong pataba mula sa binurong halaman o fermented plant juice ipamamalas natin. Dito lamang po sa ATI Ilocos Region. Our topic for today is seed germination. It's time to work. I know. I will get the seed. The seed absorbs water from the soil. And provides moisture to the embryo. The plant cells inside the seed start duplicating. Enzymes get activated. Embryo starts getting nourishment. The first sign of growth is a tiny root which comes out of the seed. Hey, I am Mr. Root. Let us study the process of germination. With more and more nourishment, the embryo starts growing. Oh, sunlight. It's time for photosynthesis. Eventually, the growing plant bursts open through the seed coat in search of sunlight. To start its own process of photosynthesis. Once the seed coat falls off,
The root starts growing downwards to anchor the seed. And to search for more food and nutrients from the soil. Meanwhile, the shoot also starts growing upwards towards the light. Soon, we see a baby plant with tiny leaves. This process of the growth of a seed into a plant is called germination. Aha! Magandang umaga po sa ating lahat. Atin naman pong pag-usapan ang tungkol sa urban agriculture. Ngunit ano nga ba ang urban gardening? Urban agriculture, urban farming, or urban gardening is the practice of growing, cultivating, processing, and distributing of food crops for the local community within an urban environment, na kung saan sabi nga natin ay pwede tayong magtanim sa ating paligid kahit limited lang yung space. Kailangan din nating alagaan ang ating tanim at yun ang magiging source ng ating pagkain sa araw-araw. Paano ba tayo makakapagsimula ng ating garden? Ang urban agriculture naman ay nag-i-exist sa maraming paraan, katulad ng community and backyard gardening, rooftop and balcony gardening, growing in vacant lots, right-of-ways, container gardening, aquaculture, hydroponics, fruit trees and orchards, market farms, raising livestock, and beekeeping. Kaya naman sa urban gardening, since limited ang space na pagtataniman, technique at strategy na natin kung anong klaseng halaman ang maaari nating itanim. Halimbawa na lamang dyan yung mga gulay, herbs, spices, root crops, fruits at iba pa. Bilang katuwang ng urban gardening, ito ay maaari nating matutunan sa pamamagitan ng gulayan sa paaralan, na kung saan ito ay isang programa ng Department of Education upang mabawasan ang problema sa pagkain. At hindi lamang yan, na dahil sa mayroon tayong naibibigay na supply sa feeding program activities, kundi may natututunan din ang ating mga mag-aaral sa pagtatanim at pag-aalaga ng halaman, na kung saan ay maaari din nila itong gawin sa kanilang mga tahanan. Dahil na rin po sa pandemic, nandyan po ang Department of Agriculture at nagpalabas po sila ng isang memorandum na kung saan ito ay tungkol sa implementing guidelines for the Urban Agriculture Program under the Republic Act number 11494 or the Bayanihan to Recover as One Act. At ito naman ang mga layunin ng nasabing programa: food accessibility and availability by growing food in areas close to urban area dwellers, promotion of urban farming and innovative agricultural practices, collaboration among local government units, national government agencies,
and other interested stakeholders. Promotion of healthy consumption of vegetables, and provision of alternative source of income for urban farmers. Bakit mahalaga ang pagtatanim ng gulay? Magkakaroon tayo ng sapat na supply ng gulay sa ating hapag. Tayo din ay makakatipid at makakasiguro tayo na ang ating naaning gulay ay masustansya at walang halong kemikal. Ang mga small at idle areas naman ay nagiging productive kung tatamnan natin ito ng samot-saring gulay. Ang pagtatanim din ay isang paraan ng exercise, kaya napakaganda itong gawin araw-araw. Additional source of family income din ang pagtatanim ng gulay. Nag-i-improve din ang ating environment kapag tayo ay nagtatanim dahil nababawasan ang chemical, ang polusyon at higit sa lahat, pinapaganda ng mga tanim ang ating area. Banding din ng pamilya ang pagtatanim at higit sa lahat, na-improve ang ating bayanihan spirit sa ganitong klaseng gawain. Yun lamang po, maraming salamat po sa inyong pakikinig.